tungkol dito sa impeachment, sa plunder case. At saka hindi lang kasi plunder ang kinaso malversation, graft, bribery, betrayal of public trust, yun. Iba-ibang mga kaso ang finay laban kay Sara Duterte. At saka yung 15 pang iba, 50 na iba pa, yung mga officials ng OVP at saka yung mga officials dati ni Sara sa DepEd, yun, mga nakasuhan sila. O ngayon, may pahayag na si Sara Duterte. Binasa ko yung pahayag niya, kaya lang wala namang wag na natin basahin. Huwag na natin basahin. Oh. Pero ang pinakalaman lang nun, ang pinakalaman lang ng reaksyon ni Sara Duterte, sabi niya, noon daw, nakaraang taon, ayan, nagkaroon daw ng mga investigasyon ang Kamara, pero ang ginawa daw noon, kaya lang daw kunwari nag-imbestiga para daw maghanap ng mga ebidensya. Ito yung pagkakasabi ni Sara. Last year, yung House Committee on Good Government and Public Accountability ay nag-launch ng investigasyon, pero yun daw ay fishing expedition. Hanapan daw siya ng mga ebidensya para nga sa impeachment. Pagkatapos daw noon, ano naman, lumabas na binayaran na yung mga yung mga pumirma sa impeachment ay ikinabit yun sa budget. Kumbaga lumabas yung na bibigyan ka ng mataas na budget kung pipirma ka sa impeachment. Yun ang sinasabi ni Sara. Ngayon naman daw, mayroon na naman daw another fishing expedition para gamitin na naman daw laban sa kanya. Fishing expedition. Pag sinabi niya kasi niyang fishing expedition, wala pang mga ebidensya, naghahanap pa lang. yan yung akusasyon ni Sara Duterte. Parang yung mga investigasyon na yan, wala pang mga ebidensya, kaya lang mag-iimbestiga para mayroong magamit na sa kanya, mga ebidensya. Pero ang totoo, wala pa namang ebidensya. Kaya ang tawag nga fishing expedition. Pero ang totoo, marami ng ebidensya sa kanya. Imagine niyo yung ganun kapal na mga dokumento. Pagka wala kang ebidensya, di wala kang mailalagay doon, wala kang mai-attach na mga annexes. Ayun, kitang-kita mo naman. Ilang tambak ba ng yun? Ilang tambak ba ng dokumento yung nakasalansa na yun? Ibig sabihin, kung ebidensya ba ang hinahanap niya, ay tambak na ng ebidensya. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Sara na nagpi-fishing expedition pa lang. Kasi ang ibig sabihin ng fishing expedition, wala pang ebidensya, kaya mag-iimbestiga kasi maghahanap sa iyo ng ebidensya. Hindi totoo yun. Grabe na ang ebidensya sa kanya. Grabe na ang ebidensya sa kanya. Yung nakita na yun na napaka gabundok na mga dokumento, naka-attach doon yung mga ebidensya laban sa kanya. Kaya hindi totoong walang ebidensya. Sino namang Pangalawa, yung impeachment sa kanya, tambak ng ebidensya na doon. Kaya lang, hindi kasi pinagulong ni Chis Escudero. Yan yung malinaw doon. Hindi nag-proceed yung trial forthwith. Pinatay yung impeachment. Pero yung mga ebidensya at mga testigo naka-ready na. Kung hindi lang dahil doon sa ruling ng Korte Suprema na pinatay yung impeachment kay Sara, ang dami ng ebidensya nakahanda na, yung mga testigo, yung mga prosecutors nakahanda na. Kaya anong sinasabi ni Sara na walang ebidensya? Kaya ito daw mangyayaring fishing expedition. Anong fishing expedition? Ano ito mga kabunyog? Yung term kasing fishing expedition, mangingisda ka pa lang, hahanap ka pa lang kung saan wala pang isdang huli. Maghahanap ka pa lang. Ito ang dami na niyan. Yung sinasabi diyan na ngayon ay lalabas na sa investigasyon ng ombudsman, yung joint bank accounts. Yung joint bank accounts nila ni Digong, hindi naman yun bago eh. Dati na yun, alam na yun. Kaya lang, hindi nga na ipipresent. Kasi wala namang nangyayaring trial. At unang-una, kung nag-proceed yung trial ng impeachment, isusubpi na yung joint bank accounts na yan. Ay ang problema, hindi nga nag-proceed yung impeachment eh.
So pero ngayon dahil nasa ombudsman na yan, pwede nang isubpina ng ombudsman yan. Kaya ibig sabihin, yung sinasabi na yan na mag-iimbestiga ang ombudsman, hindi talaga investigasyon yan na simula pa lang, hindi. Pero kukunin ng ombudsman yung mga official na records niyan, ng joint bank accounts na yan. Alam na yan, nakita na yan. Si Attorney Dino De Leon nga nung isang linggo in-interview sa isang programa. Sabi niya nakita niya na mismo yung na yan yung joint bank accounts na yan. Si dating deputy ombudsman Arthur Carandang mayroon ng kopya niyan. Kaya lang hindi rin siya pinayagang i-present yan noon. Tinanggal pa siya sa pagka-deputy spokesperson. Itong mga ebidensyang ito ay nakaredy na. Hindi ito fishing expedition. Kaya mali yung sinasabi ni Sara Duterte fishing expedition. Siguro ang sinasabi niya, yung tungkol kay Madriaga. Bago nga yan. Bago yan. Pero yung sabihin ni Sara na wala pang mga ebidensya sa kanya, ang gagamitin, ang ginagawa daw ngayon ng fishing expedition, nagkakamali siya dyan. Itong sabi ni Sara, hinihikayat ko ang ating mga kababayan naging mapanuri at huwag magbasta-basta magpadala sa mga paninira. Hindi ito pagpapaninira sa kanya, pagpapanagot ito. Kasi pagpapaninira, kung ano-ano lang sinasabi mo kontra sa kanya pero wala ka namang sinasampang kaso, yun ang paninira. Parang black propaganda lang. Yun ang paninira. Ito hindi. Itong ginawang ito ng pag-file ng kaso laban sa kanya, ito'y hindi paninira. Ito'y pagpapanagot. Accountability. Ito ang problema dito sa mga Duterte. Kapag kinasuhan mo sila ng ganyan, ang tingin nila dyan, persecution, panggigipit, pang-aapi. Ang tingin nila dyan, paninira. Hindi. Accountability of public officers yan. Wala kasi silang konsepto ng ganun ng accountability. Ang pagpapanagot ay hindi paninira. Pagpapanagot sa tingin mo na ginawang katiwalian, dapat mong panagutin. Kung ikaw naman ay naging corrupt, naging tiwali, naglustay ka ng pundo ng bayan, may pananagutan ka sa bayan. Hindi paninira yun. Kundi tama lang yun na mapanagot ka. Accountability. Kaya ngayon ang biglang nag-shift si Sara doon sa niya. Biglang nag-shift din na lang ngayon sa kahirapan. Sabi niya, patuloy lamang tayong maging matatag sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya at walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. Patuloy tayong magdasal para sa kapayapaan. Biglang dinala sa issue ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbagsak ng ekonomiya. Totoo naman. Hirap ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya nga tayo, dinalabanan natin ang katiwalian, dinalabanan natin ang korupsyon, at lahat natin pinapanagot. Mga aliado man yan ng Marcos, kayo man yan ng mga Duterte, lahat kayo managot. Ang gusto kasing mangyari ni Sara, ang pinapalabas kasi nila, ito daw pag-file ng impeachment ay ng plunder laban sa kanya, ito daw ay pag-divert ng atensyon. Pag-divert daw ito ng atensyon. Kasi daw mainit na issue yung anomalya sa flood control, para ma-divert daw mula doon sa kanya na naman daw dinala. Hindi yun. Tuloy pa rin ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Tuloy yon. Pero ang mga Duterte rin at yung tulad ng kay Sara sa confidential funds, dapat ituloy pa rin yon. Kasi dati na nating sinulong yung pagpapanagot sa kanya dyan sa anomalya sa confidential funds noong nakaraang taon. Kaya lang, nagagawa ni Chis Escudero, walang nangyari. Tapos pinatay pa ng Korte Suprema. Pero ngayon, itutuloy natin yan. Kasi hindi naman pwedeng dahil lang may sinusulong ngayon na kampanya laban sa katiwalian sa flood control, yung mga kaso ng Duterte, hindi na. Hindi. Pareho natin itutuloy yan. Kasi dapat lahat ng sangkot managot. Hindi lang sa flood control. Pati sa anomalya sa confidential funds. Lahat yan. Dapat managot sila. Mag-alyado man yan ng Marcos, mag-Duterte man yan, dapat mapanagot silang lahat. Kaya wag niyang gagamitin yung mga rason na sabihin niya, dinadivert daw ang issue mula daw sa flood control, dinadala sa kanila. Hindi yun. Tama lang yun. Hindi pwedeng ititigil yung pagpapanagot sa mga Duterte, lalo na kay Sara, dahil lang mayroon tayong sinusulong na kampanya laban sa katiwalian sa flood control. Pareho yan dapat. Bunyog!
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.